narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Pinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo. Sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2 na doon ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantayan. Para kayong mga kabayong na kapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo bigirahin ang mga nakakarang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027, paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMP, pantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyo balukbutin? Habang nagsusunikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyo kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMP ay opisina, hindi parlor. Pigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman, kay bagong Deputy OIC Ombudsman, Vargas, ay simple lamang. Kung mayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggap. Naluloka na ako. Yes po. Kit ninyo na plano nila na kaya nag-Secretary Boying Remulla Ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-aliado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na bigan natin dati, pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman. Ganun. Kaya tututulang ko po at maglilisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan. At hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko, klaro yung interest naman na maitatagita. May kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla, presently pending for the Ombudsman, kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman. Pipilitit talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-ano paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct for judicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraang 27 August ng position paper at papela. Kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper.
iintay rin kami, yung mga respondent, panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marville, si General Marville, may motion to withdraw pa niya ang counter affidavit. So, ang dami bang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Hindi naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Putsalat Castillo. Bigla-bigla, ang pinasok, yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang dai-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati, wala naman tayong narinig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer na control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang kakilala kay Justice Consulat Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga naututo, hindi talaga nasusurulan, yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boy sa UGO. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy pag-avoid Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. In prison, Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases within the ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised aabot si Sara na palaya kapag po itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR, i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court. Paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung decision na yan? Kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman, he can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JPC as well as the present OIC ombudsman that he understands and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued.
Ang inyong ganun plano to read VP Sara and then dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman. Well, palitan-palita ang pressure sa mga investigador. Matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC. At nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapalkan ang karapat-dapat na deputy IC na wala namang bahit at wala namang dahilan. Biglang tinanggal at iba yung dinagay. Nakakapagtaka. At saka yung time frame, talagang sa pilitan. As a deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ano yung pang magagawa pa po sasapit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng GPC ngayon? Oo nga, yun, na talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang na ilan ang naging. Ngayon niya kaya isasala sa GMC. Natapos na, alas 10. Pero yung opposition po, or na-discuss po ba kay Senator Adams? Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain ang papa-interview. Akala ko bawal yun. Aminin ko, hindi ko alam na pati. Did you also press sa shorts? At tingnan natin kung anong gagawin. Pero hanggat nakari, talagang nagpipili ito, hindi kaya. At bulan, tulad nga ng sinabi nina, ay naku, hindi ko rin kayo tatantanan kasi gano'n naman ang moves nila. Message niyo po na sa Sara pala na po. mensahe niyo po sa ating ultimate reason. Ay nako, talaga yata ang bigyan. Ma'am, kung ayaw nyo kay Sec Boy, kanino kayo doon sa 16 na iba pa? Ay hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag mo kang binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman doon. Constitutional body, bibigulin, ano? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong kinakampanya at kandidato para ombudsman. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, kapawa ng JDC. Wala na. May ibang issue lang. Ay, okay. Pero, pabalik pa ako sa budget. Oo, yung mga gagawin at mga pero yun lang. Yes po. Ma'am, hindi pa parang ang for a goal na tanggalin lang si Tito Hindi siya. Siguro yung mga nag-uusap sa kanya. Marami kasi di ba masyado na maliwanag ang pattern. Kung sinabi ng iba na napaka-alarmist ko, bakit ko pinulapigan lahat tungkol sa PI. O ngayon, tingnan natin. Tapos yung impeachment, walang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Ayan, nandito na tayo sa plan C. Yan talaga. Ma'am, sino na po yung information ba na ganito na mag-ombudsman siya pa rin? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung naging istiga yung mga platform tungkol sa confidential and intelligence funds na ang naging tungkol plunder charges, non-bailable, kulong bago 2028. Hindi po sana pa. Hindi, actually hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko to. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko sasaksanan to. At pag-asara na lang kami. Sorry?
laban po sa kanya. Tama. So, di ba para o talagang si SOJ Rimulya po yung bagong bala against the Dutertes po. Tignan niyo yung mga kilos nilang lahat. O katulog. Kung sana magkakaroon ng patas at pakatotohanan ng depensa sa korte na papayagan siya. Pero kapag ganito, na brasuhan, may palitang suhol, ginagamit yung mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Ano ang nangyayari? Pipilitin ng JBC pa, i-interviewin. Ang bihira, hindi ba nahalata na prasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatansan. Oo naman. Oo. Wala. Hindi ako naglalapi, nakakahiya naman po. Pagpa-fine siguro. Asap, nagulat ako. Kanina, nag-interview eh. Tignan natin. Baka to follow na lang yung OMP clearance. Kaya Bakit hindi nila tahanan to? alright.